Guys, welcome dito sa The Sun Tarot. Ang reading nito ay for collective for anyone who can resonate sa reading nito. This is a general wording for collective your energy at this time. The World in Reverse and Six of Swords. Magsisimula yung buhay mo na magiging productive ka na o may transition meron kang lalayuan, maybe a place or situation or person, maring place to, pwede ding place, maring place talaga to, yung lalayuan mo, or sa lugar nyo, or yung situation or connection, na, or pwede ding relationship na toxic. Ayan yan ang sisimulan mo, yung may lalayuan ka, may lilipatan ka. Yan. May lalayuan ka at may lilipatan ka. At yung lilipatan mo, hindi ka matutupok. Hindi ka niruruin. Hindi ka maruruin. Hindi ka yung parang dinudurog. Hindi ka sinisira. Hindi na vanish yung mga pinaghirapan mo. Hindi nauubos o dinidestroy yung mga pinaghirapan mo, yung kaperahan mo. Hindi ka mawawalan kasi there's growth, there's improvement, and a huge change, malaking improvement, a better life, a good life. Kung nakita nyo, there's growth here. Dito wala parang tong lugar na to, kung lugar man yung sitwasyon, napaka-toxic, napaka-negative. Parang walang growth talaga dyan. Parang magiging ka lang dyan magiging stressful, ma-depress ka lang dyan. Puro problema yan dyan. Puro negative, puro maring unharmonious yung environment dyan, yung parang walang improvement, walang magandang maidulot sa iyo. Yung aalisan mo, yung lilipatan mo yun, mag-grow maring yung finances mo, yung relationship mo, yung love life mo, lahat na lalo sa finances mo for sure, your career mo, talagang malaking improvement ang mangyari sa at growth din. And yan ang sisimulan mo. There is a new beginning, a new chapter, or a new cycle na umpisan mo. At yan na yun, bagong buhay, bagong pag-asa. So, yung mga hindi magaganda mong memories, leave it there, So, nilayuan mo na, sa lalayuan mo na yan. And you need to forgive, but yun nga kasabihan na you need to forgive but don't forget yung mga pinagdaanan mo, yung mga experiences mo, yung mga don't forget, just take it as your experiences, as yung mga natutunan mo din, yung mga lesson na na-learn mo, don't forget. Yun daw forgive but don't forget. Ano pa? Kasi may matutunan ka ding lessons, and may wisdom din yun na ma-acquire mo, na mag-gain mo, na
um, it will help you. It will make you wiser and as well as smart. Ganon. Ano pa? Ang new beginning na yan. Ano yung new beginning na yan o new cycle na umpisan mo? Tingnan natin. Seven of Pentacles. Yung inaantay mo, actually matyaga kang nag-aantay. Matyaga kang matyaga mong tinrabaho, ginawa, o pinagtyagaan mo talaga yung antayin, pwede din, o pinagtyagaan mong pinagsikapan mo at nagtyaga ka, ganon. O ano man yan. And maaari may gagawin ka dun eh. May trabaho dun, guys. Kung place siya, may trabaho dun na talagang matututukan mo yung work na yan. Kung ano man yan, na maging matyaga ka at tututukan mo talagang magiging magiging pulido din. Pulido kasi tututukan mo to. Yung gagawin mo doon, kung ano man yung gagawin mo. Magiging matyaga kung relationship man yan, o trabaho, o career, or business, anything. At mukhang napaka-presko ng paligid doon. At kung place yan na fresh, yung mabubuhay ka, hindi ka pinipiste, mabubuhay ka ng healthy, hindi pollution. Kasi pagka polluted yung hangin ay madali kang matigok din kasi syempre lasot yan eh. Parang nakaka-relaxing yung place, parang so fresh, and it gives you more vitality, and ma-rejuvenate ka. Talagang you will love what you will do there. Kung ano yung gagawin mo doon, talagang ma-appreciate mo, magugustuhan mo, talagang tututukan mo yan. Maging matyaga ka pa nga at masipag. Ano pa? May gagawin ka dun eh. Something na creative. Or you will create money there. No? Dahil sa tiyaga mo, focus, dedikasyon sa gagawin mo. Ayan. Ano pa? New beginning na yan, na with the world tree in reverse. Ano yan? Simulan mo na yan. Oh, the battle wagon to pursue your goal, what you want in your life, kung ano talaga yung gusto mo, na hindi ka nagdadalawang isip. Kunwari ay career, na yun talagang gusto mong career, or person, na yun talagang gusto mong person, na yung ganun ba,
or ambition mo sa buhay, yun talaga ang gusto mo, kasi puro white yung horse dito eh. Yun talaga yung gusto mo. Pure. That's your pure intention. Yun ang goal mo talaga. Yun talaga. Hindi ka nag-alinlangan sa goal mo na yan, sa pag-achieve mo ng goal mo na yan. Alam mo sa sarili mo na yun talagang gusto mo. No? Maring path, career, or kung ano man yan, person, magiging napaka, driven, determined. Yun na nga eh. At ikaw yung may hawak ng madibela. Hindi yung iba ang nagdidikta sa buhay mo, ang nagli-lead sa'yo sa iba-ibang path. Sa ibang path. Kumbaga, kung ano yung gusto mo, yun ang ipupursu mo, yun ang gagawin mo na. Hindi yung iba ang magdadirect sa buhay mo. Kung ano ang mangyayari sa buhay mo, kundi ikaw. Dahil alam mo kung ano yung gusto mo talaga. So, yun ang gagawin mo. Kung ano talaga yung gusto mo, that's why may focus ka. At magiging matyaga ka. At may dedikasyon ka sa gagawin mo. Dahil, yun talaga ang gusto mo. Yun talaga ang goal mo eh. Message ng angels for you. Affirmations. Alam niyo affirmations? Tulad ng yung sabihin mo sa sarili mo na, yayaman ako. Yung positive, yun yung sasabihin mo. Yayaman ako. Gaganda ang buhay ko. Ganon. Yun ang mga example ng affirmations. O kaya, pagdating sa California, kung gusto mong charot. Pero God kasi yung mag-decide dyan eh, yung sa California. Example lang, sabihin mo na, matatapos din yung sunog sa California. Mga ganun mga positive ba? Mga ganun ba? Wait lang ha. Ano na? Nakatuhin mo ito. Wait lang po. Sama ka bata. O kaya, ayan for example, mamumuhay ako ng peaceful, masagana, abundant, masaya na ang magiging buhay ko. Yan ang sample ng mga affirmations. O kaya kung gusto mong maging famous, sabihin mo, hindi naman. Magiging famous ako. Ganon. O kaya kung gusto mong yumaman, yayaman ako. Ganon. Ganon lang. Yun ang affirmation. It's positive. Okay. To lift up your thoughts and energy and to attract what you desire, use positive affirmations. Yun na nga. Positive affirmation. Magaya nung ginawa ko sa isang video ko na, sabi ko, matatapos na yung sunog sa LA. Pero hindi talaga. matatapos na yung sunog sa LA. Sa Los Angeles, California. Matatapos na yan, yung sunog sa Los Angeles, California. Kaso lang ayaw ng God eh. Natapusin. Kaya ayaw ng God tapusin yung sunog doon. Kasi napaka-makasalanan siguro ng mga tao doon at napaka-evil kaya gano'n. Ganon ang positive, ang affirmation. Baka magtaka kayo kung ano affirmation sa iba dyan hindi marunong sa mga ganyan yung affirmation. Positive, puro positive yan. Positive affirmation. Sasaya na ang buhay ko.
Simula ngayon, sasaya ng buhay ko. Ganun. Yayaman ako. O, ganun ba? Ganun ang positive affirmation. Ganun ang affirmation. Ano ang darating sa'yo? Ay, ganyan siya. Four of Wands, Eight of Swords, ano, makapag-asawa kay marriage, partner, magiging partner mo, yun ang darating sa'yo, na magkaroon ng stable na relationship sa inyo, na stable, maging stable yung pagsasama ninyo. Kung wala ka pang partner, ha, or else kung meron ka ng partner, ay magiging masaya at maayos ang pagsasama ninyo. May pagtutulungan sa inyo, and you will feel secured sa piling niya, sa piling ng isa't isa. Ayan. At mukhang ano ito, with the Eight of Swords, mukhang naka-restrict pa ang tao na to. Ano ba to? Person ba to na makakasama mo na maging partner mo ang naka-restrict? Let's see. Hindi. You will stay together. Na parang matali kayo sa isa't isa. Ayan. Hindi. You will stay together. Matatali kayo sa isa't isa. Mababind kayo sa isa't isa. Na ma-enjoy nyo naman ma-enjoy nyo naman yung buhay ninyo together. Maging masaya naman kayo. Na it will stay. You will stay together. It will stay na gano'n, na masaya kayo, stable, yung pagsasama ninyo, secured. And more clarification with the Eight of Athens here. More clarification with that. Magtatagumpay. Magtatagumpay. Ikaw tong magtatagumpay. Ikaw yung magtatagumpay. Yes, it's you. Ikaw tong magtatagumpay. Oh. Merong marirestrict dito. Merong magtatagumpay ka kasi magtatagumpay ka nga at mukhang may travel. May travel na mangyayari. Kung merong gustong pumigil sa'yo, humadlang sa'yo, yan yung marirestrict kasi magtatagumpay ka over them. So, bakit sila i-restrict? Kasi haharang sila. Gagawa sila ng paraan na para hadlangan ka na mamuhay ng ganito. So, sila to marirestrict. Yung marirestrict o parang mabind, matali, kontrolin, pigilan. Kasi, kung ano man to sila, ano ba to? Mga tao ba to? Yung ma-restrict mga tao? Tingnan natin kung tao yan. Mukhang hindi yan tao. Kasi yung isa upright, yung isa kasi nauna. So, hindi yan tao yung ma-restrict. Mga ano yan? Mga evil forces. Ganon, mga evil forces yan sila, guys. Mga evil forces to ma-restrict. It's not you na ma-restrict ka, hindi ikaw. Magtatagumpay ka nga
magtagumpay ka over them kasi gusto ka nilang pigilan na magbago yung buhay mo. Nang sa ganun ay hindi magbago yung buhay mo kaya gusto ka nilang pigilan, ganun. Pero magtatagumpay ka over them. Magkakaroon ng huge change, transformation, transition sa buhay mo. And pwedeng mag-migrate ka pa sa ibang lugar ha, o sa ibang bansa with the two of wands. So, this is a good opportunity. Kahit sino gustong mag-migrate o lilipat sa ibang lugar, sa ibang bansa, na lalo na kung maganda yung lugar na napaka-abundant. Like sa Alaska guys, napakaraming resources doon na makukuha mo, mapupulot mo sa paligid. Katulad doon sa Alaska talaga kasi yung mga king crab hinuhuli lang nila, no? Kung gusto nilang kumain ng king crab, manghuli lang sila sa dagat, ganun. Tapos yung mga salmon, napakarami sa ilog, pagtig salmon, at sa dagat din. Masipag ka lang mamingwit. Tapos yung mga ano doon, mga green shell, talaba, ang dami, gabanig. Alam yung gabanig? Napakarami. Kaya doon maganda kasi lang malamok daw doon, sabi nila. Sabi ng mga nasa video at yung mga kamag-anak ko din kasi na nakatira doon. Dati meron kasi kami mga kamag-anak na nakatira doon sa Alaska. Malamok daw, sabi. Ganto mo ng lamok, masampo daw mahuli. Kasi marami daw. Yun nga lang, malamok. Pero ang daming natural food, natural resources. Basta madaming mga natural, makukuha mo lang sa paligid ng mga pagkain, mga berries. Tapos nanguhuli pa yan sila ng kawawa lang talaga. Yung mga yung mga hayop sa gubat, mga itlog, nanguha sila hahan sila ng itlog o libre sila sa itlog ng mga seagull, itlog ng mga bibi, ng mga wild duck ba, kung ano pang mga ibon. Yun. Talagang hindi ka magugutuman. Masipag ka lang. Kahit wala ka pang kunwari matigil yung work mo, ay mabubuhay ka, hindi ka magugutom kasi may makuha ka sa paligid. Tapos nakahunt din sila ng mga na klase ng hayop na parang may sungay na malaki. Kaya ako na yun. Kawawa nga lang guys. Yun yung source of meat nila doon sa mga masipag, mga hunting na mga ganun. Ayan guys. So, yan, mga evil forces to na gustong humadlang sa'yo na ayaw nilang gaganda ang buhay. Meron pa Meron pa. Hindi pa. Meron pa kasi. Parang mga nature spirits. O mga yan, mga evil forces ngayon sila guys. At that's why mamumuhay ka na ng stable, pating relationship mo, love life mo maging stable na, maging abundant din, may mga prutas din, no? Magiging abundant na din yung buhay mo. Masagana na. Yung darating pa sa'yo? Guys, wow, 10 of Pentacles. Kumpletong pamilya, kumpletong buhay. Ito yung darating sa'yo.
magiging prosperous yung buhay mo, magiging prosperous yung buhay ninyo ng family mo, yung buhay mo with your family na bubuuin mo. Magiging napaka-prosperous ng buhay mo, yayaman ka. Kasi 10 of Pentacles to. Kakaroon ka ng mga asset siguro yan. For long-term stability. Magiging mayaman ka. Wala ka pa anak, magkakaanak ka. Wala ka pa anak ha. Basta it's a complete life, kompletong buhay at masagana yan, abundant yan guys. Ano naman ang kahilingan mong matutupad? Eight of Cups and the Harvest. Na makalayo ka na sa place or yung magawa mo ng iwanan o yung makalayo ka na, makatalikod ka na sa place or relationship, connection or situation na toxic lang, na nagiging emotional ka lang dyan. It makes you emotional and yung nakaka-experience ng emotional turmoil na nade-drain lang yung energy mo dyan. Kaya magagawa mo ng matalikuran o makaalis no, kung lugar man yan or situation or connection na matalikuran mo na, kung connection matalikuran mo na, ma-leave mo na behind no. Kung nahirapan ka na kalimutan at iwanan yung connection no, maiwanan mo na yan. Pero kung place yan, makaalis ka na sa lugar na yan. And then yung magiging masaya ng buhay mo, magiging bountiful, abundant yung harvest, at may enjoy mo na yung buhay. You will live peacefully, fresh yung paligid, at napaka masagana. Lalo sa mga makakain. Ganun. It's abundance, no? Abundance. Yan nag-await sa'yo. So, ayan. Dahil pupunta ako sa kaingin, guys. Hanggang dito na lamang. So, ito na lamang for collective reading. Sa mga baguhan po dito sa aking channel, please to subscribe at huwag po ninyong kalimutang i-click ang bell button nang sa ganun ay ma-notify kayo sa mga susunod na videos ni-upload ko. At paki-like naman po at paki-comment na rin sa ating comment section box, lalo na sa mga nakaresonate sa reading nito.